May mga trabahong iniiwasan ng karamihan, mga trabahong araw-araw na nakaharap sa katahimikan, sa pagtatapos ng buhay, at sa mga lihim na kasama ng mga yumao sa kanilang huling hantungan. Ngunit paano kung isang gabi may dumating na bangkay na tila ayaw magpahinga? Isang bangkay na walang sugat, walang bakas ng karamdaman, ngunit may ngiting hindi maipaliwanag. Isang ngiting tila may alam na hindi dapat malaman ng mga buhay. Sa loob ng 20 taon, bilang embalsamador, marami ng patay ang aking nahawakan. Ngunit wala ni isa ang nagdulot sa akin ng takot. Hanggang sa gabing dumating siya. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang mga bulong, nagsimula ang mga aninong gumagalaw sa dilim, at nagsimula ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng isang lumang punerarya. Sa gabing ito, samahan ninyo akong tuklasin ang isang kwentong magpapaalala na hindi lahat ng patay ay naghahanap ng paghihiganti. May ilan na naghahanap lamang ng katotohanang matagal nang inilibing. Ito ang kwento ng Ang Huling Ngiti ng Embalsamador. Ako si Ernesto. 20 taon na akong embalsamador. Sa loob ng 2 dekada, libu-libong bangkay na ang nahawakan ko. Mga namatay sa sakit, sa aksidente, sa katandaan, at kung minsan, sa mga paraang ayaw pag-usapan ng mga tao. Ngunit sa lahat ng dumaan sa aking lamesa, may isang bangkay na hindi ko malilimutan. Nagsimula ang lahat isang maulang gabi. Halos magsasara na ako ng punerarya nang may dumating na ambulansya. May dala silang bangkay ng isang babae. Ayon sa ulat, natagpuan siya sa isang abandonadong bahay sa gilid ng bayan. Wala raw sugat, wala ring palatandaan ng sakit. Parang natulog lamang at hindi na nagising. Ngunit nang makita ko siya, may kakaiba agad akong napansin. Nakangiti siya, hindi simpleng ngiti, kundi isang ngiting tila may alam na lihim. Habang inihahanda ko ang katawan para sa embalsamo, hindi maalis sa isip ko ang kanyang mukha. Pakiramdam ko'y nakatingin siya sa akin, kahit sarado ang kanyang mga mata. Bandang 12:00 ng gabi, ako na lamang ang natitira sa punerarya. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lamang ang patak ng ulan sa bubong. Hanggang sa may marinig akong tunog. Napalingon ako, wala. Muli akong nagtrabaho. Mas malinaw na ngayon. Parang may kumakatok sa kahoy. Tiningnan ko ang mga kabaong. Lahat ay sarado. Lahat ay walang laman. Maliban sa isa, ang pinaglalagyan ng babae. Dahan-dahan akong lumapit. At doon ko narinig may mahinang tinig mula sa loob. Parang may bumubulong. Napaatras ako. Imposible. Patay na ang babae. Ngunit habang nakatitig ako sa kabaong, unti-unting bumukas ang isa niyang mata. At doon ko napagtanto ang isang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Hindi siya nakangiti noong dinala siya rito. May nagbago at tila nagsisimula pa lamang ang lahat. Nakatayo lamang ako sa harap ng kabaong habang nakatitig sa isang matang dahan-dahang bumukas. Imposible. Ako mismo ang nagsara ng kanyang mga talukap kanina. At higit sa lahat, patay na siya. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa sarili ko. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya, napansin kong may isa pang bagay na nagbago. Mas lumawak ang kanyang ngiti. Parang may nakita siyang nakakatawa. Parang may nakatayo sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Wala, mga kabaong lamang, mga bulaklak, at ang mahabang pasilyo ng punerarya. Ngunit nang ibinalik ko ang tingin ko sa babae, nakapikit na muli siya. Parang walang nangyari. Napahinga ako ng malalim. Marahil ay pagod lamang ako. Marahil ay nilalaro ako ng isip ko. Ngunit habang inaayos ko ang mga gamit ko, may napansin akong kakaiba sa salamin. Sa kabilang dingding, may refleksyon ng babae. Nakatayo sa likod ko. Bigla akong napalingon.
Wala naman siyang roon. Nasa kabaong pa rin siya. Tahimik. Ngunit sa salamin, nakatayo siya at nakangiti. Napaatras ako. Pagkurap ko, nawala rin ang refleksyon. Mabilis kong tinakpan ang kabaong at nagpasyang umuwi na lamang. Hindi na ako komportable. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit may kung anong mali. Pagdating ko sa bahay, halos 2:00 na ng madaling araw. Nakahiga ako, ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang mukha ng babae hanggang sa biglang tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero, sinagot ko. Walang nagsasalita. May naririnig lamang akong mahinang paghinga. Pagkatapos ay isang bulong. Pakisara mo. Biglang naputol ang tawag. Napabangon ako. Maya-maya ay tumunog muli ang telepono. Parehong numero, parehong katahimikan, at parehong tinig. Pakisara mo ang pinto. Nanlamig ang buong katawan ko dahil wala naman akong sinabihan tungkol sa nangyari sa punerarya at higit sa lahat, may isang pinto lamang na naiwan kong bukas. Ang silid kung saan nakahimlay ang babae. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa punerarya. Pagdating ko pa lamang sa pasukan, ay may kakaiba na agad akong napansin. Nakabukas ang pinto ng embalming room, malawak na nakabukas. Samantalang sigurado akong isinara ko iyon kagabi. Dahan-dahan akong pumasok. Tahimik, masyadong tahimik. At nang lumapit ako sa kabaong, nakita ko ang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ko. May nakasulat sa loob ng takip ng kabaong. Mga salitang tila isinulat gamit ang maitim na likido. Huwag ninyong hayaang makalabas siya. At sa ibaba ng mensahe, may bagong pangalan. Pangalan ng isang taong kilala ko. Pangalan ko, Ernesto. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan, Ernesto. Pangalan ko. Parang may malamig na kamay na humawak sa aking batok. Napaatras ako mula sa kabaong. Ngunit bigla akong natigilan. May isa pang bagay na mali. Nakabukas ang takip ng kabaong. Samantalang sigurado akong isinara ko iyon bago ako umuwi. Dahan-dahan akong sumilip sa loob at nanlamig ang aking dugo. Wala na ang babae. Walang bangkay. Walang bakas. Parang hindi siya kailanman inilagay roon. Napaatras ako. Mabilis kong tinawagan ang may-ari ng punerarya. Ngunit bago pa siya sumagot, may narinig akong mahinang yabag mula sa ikalawang palapag. May naglalakad. Imposible. Ako lang ang tao sa gusali. Unti-unti akong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Bawat segundo ay tila mas lumalamig ang hangin. Pagdating ko sa taas, nakita kong bukas ang pinto ng viewing room at mula sa loob nito ay may mahinang ilaw. Dahan-dahan akong sumilip at doon ko siya nakita. Nakatayo ang babae sa gitna ng silid, nakaharap sa malaking salamin. Hindi siya gumagalaw, hindi siya humihinga, nakatayo lamang, parang may hinihintay. Maria, bulong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, bumukas ang kanyang mga mata, ngunit hindi tao ang mga matang iyon. Parang dalawang malalim na balon ng kadiliman. At nang magsalita siya, hindi iisang boses ang narinig ko. Parang maraming tao ang nagsasalita sa iisang bibig. Late ka na. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasunod nito ang matinding katahimikan. Pagbalik ng ilaw, makalipas ang ilang segundo, wala na siya. Ngunit may nakita akong bagay sa salamin. Hindi refleksyon ko, kundi refleksyon ng isang matandang lalaki. Nakatayo sa likod ko, nakangiti, at suot ang uniforme ng embalsamador. Hindi ko siya kilala, ngunit tila kilala niya ako. Maya-maya ay may bumagsak na lumang larawan mula sa ibabaw ng cabinet. Pinulot ko ito. At doon ko nakita ang matandang lalaki kasama ang mga dating empleyado ng punerarya.
Sa likod ng larawan ay may nakasulat, Rogelio Cruz, Chief Embalmer, 1978. At sa ibaba nito, namatay sa loob ng embalming room matapos mawala ang isang bangkay. Biglang bumukas mag-isa ang pinto sa dulo ng pasilyo, ang embalming room, at mula roon ay may narinig akong mahinang bulong. Hanapin mo ang ilalim. Hanapin mo ang itinago nila. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong maghinala. Baka hindi multo ang tunay na problema. Baka may mas madilim pang lihim na nakabaon sa mismong puneraryang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 20 taon. At baka ang babae ay hindi sinusubukang takutin ako. Sinusubukan niya akong magbabala. Buong araw akong hindi mapakali. Paulit-ulit na umuukit sa isip ko ang mga salita ng babae. Hanapin mo ang ilalim. Sa loob ng 20 taon kong pagtatrabaho sa punerarya, wala akong alam na silid sa ilalim nito. Ngunit habang sinusuri ko ang mga lumang record, may nakita akong lumang blueprint ng gusali at doon ko natuklasan ang isang bagay. May nakaguhit na basement, isang silid na wala sa kasalukuyang plano ng gusali, isang silid na tila sadyang binura sa kasaysayan. Kinagabihan, bumalik ako sa punerarya. Mag-isa, tahimik ang buong gusali. Ngunit habang naglalakad ako sa embalming room, muli kong naamoy ang kakaibang amoy. Hindi amoy chemical, hindi amoy bangkay, kundi amoy lumang lupa. Parang bagong hukay na libingan. Sa ilalim ng isang lumang cabinet, may nakita akong bakal na singsing na nakakabit sa sahig. Hinila ko ito. Dahan-dahang bumukas ang isang lihim na trapdoor at mula sa ilalim ay umakyat ang malamig na hangin kasama ng isang mahinang bulong. Parang maraming tinig na sabay-sabay nagsasalita. Nang bumaba ako, natagpuan ko ang isang makitid na hagdan pababa sa kadiliman. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa aking dibdib at nang marating ko ang pinakailalim, natagpuan ko ang silid, maliit, makulimlim, at puno ng lumang dokumento, ngunit hindi iyon ang nagpayanig sa akin. Sa gitna ng silid ay may 5 lumang kabaong, at sa ibabaw ng bawat isa ay may pangalan. Mga pangalan ng mga taong na italang nawawala sa bayan sa loob ng maraming taon. At kabilang doon, ang pangalan ni Maria. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight ko. Kasunod nito ang tunog ng mabagal na yabag sa likod ko. 1, 2, 3. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang matandang embalsamador sa larawan, si Rogelio Cruz. Nakatayo sa dilim, ngunit hindi siya mukhang tao. Parang anino lamang na may anyong tao. At nang magsalita siya, parang nanggagaling ang boses niya sa ilalim ng lupa. Matagal na naming binabantayan ang lihim na ito, ngunit may nagkamali. At ngayon ay gising na siya. Gising na sino? Nanginginig kong tanong. Biglang tumingin siya sa pinakadulong kabaong. Mas luma, mas madilim. At may mga kakaibang simbolo sa ibabaw. Unti-unting bumukas ang takip nito, kasabay ng paglamig ng buong silid. At mula sa loob ay may isang kamay na dahan-dahang umangat. Hindi kamay ng bangkay, hindi kamay ng tao, kundi tila kamay ng isang bagay na matagal nang hindi dapat nagising. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa mukha ni Maria. Puno ng takot ang kanyang mga mata at bumulong siya. Tumakbo ka. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Hindi ko na tiningnan kung ano ang unti-unting umaahon mula sa kabaong. Ang tanging alam ko ay ang takot sa boses ni Maria. Kung ang isang multong matagal nang nagpaparamdam ay natatakot, may bagay na mas nakakatakot kaysa kamatayan. Mabilis akong umakyat sa hagdan. Ngunit habang paakyat ako, nagsimulang manginig ang buong punerarya. Nagbagsakan ang mga larawan sa dingding, nagbukas at nagsara ang mga pinto. At mula sa ilalim ay naririnig ko
ang napakaraming bulong. Parang daan-daang tao, ang sabay-sabay na nagsasalita. Humihingi ng tulong, humihingi ng hustisya, humihingi ng katahimikan. Pagdating ko sa embalming room, nakita ko si Maria, nakatayo siya sa pintuan, tahimik. Ngunit wala na ang kanyang nakakatakot na ngiti. Sa unang pagkakataon, mukha siyang isang ordinaryong babae, isang babaeng matagal nang naghihintay. Anong nangyayari? Sigaw ko, tumingin siya sa akin, at ipinakita niya ang katotohanan. Sa isang kisap mata, bumalik ang mga alaala ng gusali. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa ako naging embalsamador, may mga taong nawawala sa bayan. At sa tuwing may nawawala, may isang kabaong na lihim na inilalagay sa silid sa ilalim. Hindi ito gawa ng mga multo. Hindi ito sumpa. Kasalanan ito ng mga taong nabuhay noon, mga taong gumamit sa punerarya upang itago ang kanilang mga krimen. At ang bagay na nasa huling kabaong, hindi ito demonyo, hindi ito halimaw. Ito ang lahat ng kasalanan, lahat ng takot, lahat ng lihim, parang aninong nabuo mula sa kadiliman ng tao. Habang mas maraming kasinungalingan ang ibinabaon, mas lumalakas ito. At nang mamatay ang mga may sala, walang naiwan upang harapin ito. Hanggang ngayon, hanggang sa akin, biglang lumitaw si Rogelio sa tabi namin. Tahimik niyang tiningnan ang nilalang na umaakyat mula sa basement. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. Ang mga bangkay ay hindi ang pinakanakakatakot sa mundo. Ang pinakanakakatakot ay ang mga lihim na ayaw mamatay. Kasabay nito, iniabot niya sa akin ang isang lumang logbook. Puno ito ng pangalan. Pangalan ng mga biktima. Pangalan ng mga may sala. Lahat ng katotohanang itinago sa loob ng maraming dekada. Kailangan mong ilabas ang katotohanan, sabi ni Maria. Kahit mawala kami. Kinabukasan, isinuko ko ang lahat ng dokumento sa mga autoridad. Muling binuksan ang mga lumang kaso. Natagpuan ang basement, natagpuan ang mga ebidensya, at sa wakas, natagpuan din ang katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, isinara ang lumang punerarya. Ginigiba na ito nang huling beses akong bumalik. Tahimik ang paligid, wala nang bulong, wala nang malamig na hangin, at wala na rin ang babae. Ngunit bago ako tuluyang umalis, may nakita akong lumang larawan na nakabaon sa mga guho. Larawan ni Maria, nakangiti, ngunit hindi na nakakatakot, payapa. Para bang sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Ngumiti ako at inilagay ang larawan sa ibabaw ng kanyang puntod. Habang papalayo ako, naalala ko ang isang bagay na natutunan ko sa 20 taon bilang embalsamador. Hindi lahat ng patay ay naghahanap ng paghihiganti. May ilan na naghahanap lamang ng katotohanang matagal nang inilibing. At kapag ang katotohanan ay sa wakas na hukay, kahit ang mga multo ay natututong magpaalam. Ang kamatayan ay hindi laging katapusan ng isang kwento. Minsan, ito ang simula ng paghahanap sa katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim